Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, ako po inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege, na minsan pa ay mag-share sa inyo ng salita ng Diyos na pinamagatang Awareness in Prayer for Spiritual Sight. Mula po sa Ephesians chapter 1, 17 to 20. Tabi po sa banal na kasulatan, in verse 17, at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Verse 19, at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin ang mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon, verse 20, ang muling bumubuhay kay Kristo at magluklok sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Tayo po'y salit na manalangin. Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa patnubi at gabay ng Santong Espiritu, lubos kaming nagpapasalamat muli na makalapit kami sa trono ng iyong kaluwalhatian at aming dalangin. Napatawarin kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. At thank you for the blood of Jesus na siyang naglinis sa amin. At sa oras na ito, let the mind of Christ will be to each and every one. Hayaan mong maunawaan namin ang mga salita na nais mong iparating sa amin ngayon. Gamit mo lamang ang iyong lingkod and pagpalain mo kaming lahat. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Awareness in prayer for spiritual sight. Tunay nga na nais ng Diyos na i-share natin na tayo na mga nangangaral ng salita ng Diyos, tayo ng mga Kristiyano, ay bago po tayo gumawa ng pangangaral ng salita ng Diyos ay mailagay sa ating puso na sa bawat pangangaral natin ay dapat ang mga salitang mahayag ay huwag mawala ng kabuluhan sa puso ng lahat ng tagapakinig. Dahil tunay nga na ang nais ng Panginoon na ang lahat ng tao sa kapaligiran ay makalaya sa tinatawag na spiritual blindness. Yung buron ang kanilang kaisipan patungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos. So there are several specific needs which we should consider as targets for prayer in spiritual warfare. Kailangan i-warfare talaga natin, no? Sa tuwing tayo ay magpapahayag ng salita ng Diyos. One need relates to the conditions of blindness which Satan has inflicted on unbelievers. Dahil hindi lahat ay tumatanggap ng salita ng Diyos. At ang kanilang unawa ay katulad ng unawa na nais ng Diyos na naiparating sa bawat isa. Nandoon ang sariling kaunawaan sa kanila. Kaya nagiging kulto. At walang kapangyarihan ang salita ng Diyos na kanilang napakinggan. Walang may nabago sa kanilang buhay dahil sa pagiging spiritual blindness. Kaya ipanalangin natin na makalaya sila sa spiritual blindness, na huwag mawala ng kabuluhan ang bawat pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dahil kapag ang bawat pagpapahayag ng salita ng Diyos ay walang reaction, walang dating sa lahat ng mga taong nakikinig, useless lang. Ay para lang silang katulad ng sinasabi sa banal na kasulatan na sabi nga ng Panginoon, huwag itapon ang perlas sa baboy. Dahil yuyurakan niya lang ito or himud-himudin. No? So, ganun din. Na huwag ipahayag ang salita ng Diyos sa mga taong
katulad ng baboy. Dahil useless lang ang pagpapahayag ng salita ng Diyos kapag ang lahat ng nakikinig ay hindi natin ibinatel na sila'y makalaya sa spiritual blindness. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4, kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahayag namin, ito ay natatalukbungan lamang sa mga napapahamak. So, kapag ang lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos ay spiritual blind, yung doktrina ng relihiyon nila ang naghahari, ay walang dating ang salita ng Diyos. Kailanman, hindi nila naunawaan kung gaano kaganda ang salita ng Diyos, kung gaano kaliwanag ang salita ng Diyos. Walang may nagbago sa kanilang buhay. Sinasabi nila they are a Christian, but they are not born again Christian. Dahil nananatili pa rin sila doon sa kanilang lumang katauhan. Walang may nababago sa kanila. At ang masakit pa nga dito, sila ay nagiging persecutor. Katulad ng situation ng mga Pariseo at Saduceo, na sa lahat ng bawat pangangaral ni Kristo ay mayroon silang correction. Nag-uupos sa bawat pangangaral ng mga lingkod ng Diyos ay kanila itong ginagawa ng mga masasama. Pinipilit na patahimikin at ipapahiya sa harapan ng tao. At ang salita ng Diyos ay pinapasubalian at pinapasinungalingan at ginagawang katatawanan. No? So, kaya makita natin na yung mga taong ito ay natalukbungan pa. Hindi nila pa lubos nakita yung kaluwalhatian ng salita ng Diyos. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. So, ito yung mga taong sinasabi ng Christian sila, ngunit mapapahamak sila. Dahil ang salita ng Diyos ay walang kapangyarihan sa kanilang buhay. Hindi nakikita sa kanila ang resulta na sila ay naging born again Christian. Verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ang daigdig na ito. Sila'y binulag nila upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaninningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, ito yung situation ng mga taong sabi nga ay hindi bukas ang kanilang spiritual eyes. Alam niyo po, pinarating sa akin ng Panginoon na mas maigi na sa bawat pangangaral ng salita ng Diyos ay makikita natin ay mayroong reaksyon ang tagapakinig. Pinaalala sa akin na sa tuwing si Jesus ay mangangaral ng salita ng Diyos, nagagalit ang mga Pariseo. Sa tuwing nangangaral ang mga apostol, maraming nagagalit sa kanila at halos sila pa nga ay pinapakulong. At inuutosang itikom ang bibig at huwag ipangaral si Kristo Jesus. So, makita natin that there has power in that word. Kasi ang mga taong matigas ang puso, ibig sabihin ay mayroong kapangyarihan na nagbibigay sa kanila ng galit or inis. Tunay nga na totoo ang salita ng Diyos sa Hebreo chapter 4 verse 12 na sinasabi na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Buhay. Kumikilos, may ginagawa sa tuwing ipangaral ang katotohanan ng salita ng Diyos. Buhay at mabisa at ito'y higit na matala sa alimang tabak na magkabilay talim. Masakit pakinggan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya magalak ka, ikaw na nangangaral ng salita ng Diyos, na mayroong mga tao na nagre-react, naiinis, nagagalit.
Sila itong mga tao na mayroong spiritual blindness na nais ng Diyos na ang kanilang puso, no, ay mawasak upang sa pamagitan ng salita ng Diyos na kanilang napakinggan ay the time will come ay ang wasak nilang puso, a broken heart, ay matuto sila na ma-realize nila na si Kristo Jesus ay totoo na nagsasalita sa kanilang mga puso. Upang sila ay matutong lumapit kay Kristo at magpabuo muli ng kanilang katauhan na wasak or walang kwenta sa harapan ng Diyos. Ma-realize nila na ang kanilang relihiyon, ang doktrina na kanilang pinaniniwalaan ay hindi ayon doon sa kalooban ng Diyos na magiging yung pagkakilala nila kay Kristo Jesus at ang relasyon nila kay Kristo Jesus. Itutuwid ng Diyos. Wawasakin ng Diyos ang pusong matigas. Kaya may commotion. Kaya magpasalamat ka kung may mga taong nagre-react. No? Una, against sa'yo. Katulad ni Pablo. Against si Pablo. Galit na galit si Pablo sa bawat pakikinig niya ng salita ng Diyos na pinapangaral ng mga lingkod ng Diyos. In fact, sa super inis niya, no, dahil sa kanyang spiritual pride at ang doktrina na kanyang pinanghahawakan bilang isang relihusong tao as a Pharisees, no. Sabi nga ay galit na galit siya. Kaya gusto niyang lipulin ang lahat ng nangangaral ng katotohanan ng salita ng Diyos. Pero ang salitang iyon, without his knowing, yun yung nagwasak sa kanya. Kaya niya na-encounter si Jesus Christ na sa kabila ng kanyang negative na emotion against sa katotohanan ng salita ng Diyos, ito ang nagwasak sa kanya. Hindi siya mapakali. Patayin niya talaga ang mga Kristiyano. Pero dito natin makita that the Word of God, ang siyang pinakita na bulag siya in literal, but nabuksan ang kanyang spiritual eyes. At ang kanyang puso ay napalitan ng pusong punong-puno ng pag-ibig at puspos ng Santong Espiritu. At ang desire ng kanyang puso ay magiging great defender ng salita ng Diyos na pinapangaral ng mga lingkod ng Diyos. So, napakaganda, no? Na kaysa mangaral ka, na tapos mo pangaral, parang wala man lang may reaction ang tao sa kapaligiran. Ibig sabihin, complacent ang tao. So, ibig sabihin, there is no power. Napakaganda na bawat pangangaral mo, mayroong naiiyak, mayroong sumisigaw, nagpupuri sa Diyos, nag-aamin, at mayroon din nagngingit-ngit. Mas maganda yung ganun, kaysa nangangaral ka, pero hindi mo alam kung naunawaan ba nila yung salita ng Diyos. Kasi parang, wala lang. Pero napakaganda na dito natin makita na there has power ang salita ng Diyos. Makikita mo na sinasamahan ka talaga ng Diyos. At ang salita na pinapangaral mo ay may kasi ng Santong Espiritu. Kapag may commotion, may nagre-react. May mga nakikita kang result habang ikaw ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya ito yung nais ng Diyos eh. Na sa tuwing tayo mangaral ng salita ng Diyos, kailangan i-battle natin spiritual warfare. Huwag nating hayaan na parang wala lang. Yung iniisip lang natin, matapos lang natin ipahayag ang salita ng Diyos is enough. No? Napakaganda na habang nangangaral ka, may something na may nangyayari sa mga taong nakikinig. Ibig sabihin, nangungusap ang Diyos. May kapangyarihan. Sinasamahan ka ng ating Panginoong Jesus. Always remember, na sa tuwing nangangaral si Kristo Jesus, may nagre-react. Hindi maitago ang kaaway. Nagpapakilala siya kung sino siya. Yung pagiging mangmang niya at against sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya magpasalamat ka.
kapag sa tuwing nangangaral, mayroong galit na galit sa iyo. Kaya naranasan namin mabato, no? Tutukan ng baril, no? So, bagaman kung ating titingnan, parang, ano ba yan? Parang masama naman na habang nangangaral, parang magulo. No? Natural. Dahil ang tunay na kapangyarihan ng salita ng Diyos, nagpipenetrate sa kanilang mga puso. At may kanya-kanyang reaction according sa kung ano din ang situation ng kanilang mga puso. So talagang magre-react ang matigas na puso. At ang puso namang mataba, talagang hindi niya hahayaang hindi siya sisigaw ng pasasalamat at pagsang-ayon. Kaya may sumisigaw, hallelujah! Amen! No? Meron naman, tigil mo niyan! No? So, ibig sabihin, there has power. Kaya, kisa, habang nakikinig ka ng nagpapahayag ka ng salita ng Diyos, natapos lang, wala. Umalis lang tao sa likuran, wala. Nonsense. So, ibig sabihin, ay malungkot ka. Sabi nga ay, walang may lumaya. Walang may nabuksan ng kaisipan. No? So, napakaganda na umalis sila, may guilty feelings, may nababalisa, may inis na inis. Dahil, I believe, nasabi nga ng Panginoon, ang salita ng Diyos na kalituitang bahagi na kanilang naririnig, hindi babalik sa kanila at hindi babalik sa Diyos na walang kabuluhan. Kaya yan yung napakaganda, no? Na kailangan ay, bago tayo magpahayag ng salita ng Diyos, ay i-battle sa prayer. Na huwag mawala ng kabuluhan, ng kapangyarihan ng salitang mahayag sa buhay ng lahat ng tagapakinig. Always remember, sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, declaring my people are destroyed from lack of knowledge because you have rejected knowledge. Kaya marami, sabi niya, ang tao ay napapahamak dahil kulang sa kaalaman. I also reject you as my priest. Sabi niya, ikaw na pare, nire-reject din kita because you have ignored the law. Na anong ibig sabihin? Hindi maaring ihayag lang natin ang salita ng Diyos na maaliw lang ang tao at matatawa na ang nag-remain sa puso't kaisipan nila ay ang joke mo, no? Matutuwa sila, naaliw lang, no? Naaliw sila. Kaya gusto nilang pakinggan kasi nakakaaliw. Pero yung nangangaral ng kabanalan at katuwiran, umalis sila na hindi sila mapakali. Nagigilty sila or parang naiinis sila, no? So, saan bang maganda? Tuwang-tuwa ka na napakinggan ang salita ng Diyos, pero after that, wala namang may nagbago sa iyo. O inis na inis ka na tumalikod sa lingkod ng Diyos, pero hindi ka makatulog hanggat hindi mo hahayaan na lumuhod sa Diyos at isuko ang iyong sarili at hihingi mo ang kapatawaran na iyong lihim na ginawa, na sinasabi mo you are a Christian, ikaw ay lingkod ng Diyos, pero gumagawa ka nang di ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, nagigilty ka. Kaya naiinis ka kay pastor. Dahil parang, alam niya yung buhay mo, no? At pinapakialaman ang buhay mo. Pero, hindi ka mapakali. Babangon ka, sigaan mo, luluhod ka, itaas mo yung kamay, at iiyak ka sa Diyos at sasabihin mo, ayaw ko ng ganito. Gusto ko ng kapayapaan. At naisin mong maging born again Christian. Hindi yung nagpapakuno-kuno ka na Kristiyano ka. Ngunit mas masahol pa sa hayop ang iyong tunay na pagkatao sa harapan ng Panginoon. Di ba? So, anong sabi ng Diyos? God's reject that people na siyang spiritual blindness kasi nire-reject nila at ini-ignore ang tunay na batas or salita ng Diyos. Sabi niya, I also reject you as my priest because you have ignored the law. Kaya, delikado yung ini-ignore lang kung ano yung kapahayagan ng salita ng Diyos. Walang dating ang salita ng Diyos. No? I also will ignore you, children. No? So, kaya napakaganda na sa bawat pakikinig ng salita ng Diyos ay hindi ka mapakali. May binago, may ginagawa ang Diyos sa iyo. No? Nabago ka, na born again ka.
Dahil kapag mabuksan lang o maliwanagan ang unawa ng tao sa mabuting balita ni Kristo Jesus, malalaman nila ang katotohanan. At alam naman natin na makalaya sila sa kabulagang espiritual. Maunawaan nila ang tunay na salita ng Diyos at naisin nila ito. Kaya napakagandang effect ito yung naiinis ka sa pastora na yun. Dahil sa bawat pakikinig mo ng salita ng Diyos, parang pinipersonal ka. Naiinis ka sa tuwing mga ngaral siya, pero nagtataka ka, bakit sinusundan-sundan mo pa rin ang salita ng Diyos na yun? At nakikinig ka pa rin sa Kanya. No? Yan yung napakaganda. Yung mga tao, sinusundan-sundan nila si Jesus Christ. No? Pero makita natin na kahit itong mga Pariseo, no? Like Nicodemo, no? Makita natin na I believe against sila sa salita ng Diyos, pero after that talagang pinapakinggan nila si Kristo hanggat si Kritong, sabi nga, pinupuntahan si Kristo at harap-harapan na sinusure nila kung paano ba makamtan ang tunay na kaligtasan, kahit pari na yun Kaya doon mo makita na mayroong taong naiinis sa mga salita ng Diyos, nagigilty sila sa pinapangaral na salita ng Diyos, ng lingkod ng Diyos, pero gustong-gusto nilang pakinggan at hindi sila mapakali hanggat wala itong good result sa kanilang mga buhay. Yan yung napakaganda. Sabi nga, people cannot come to Christ unless their spiritual eyes are opened. Always remember this. Kapatid, hindi makatawag ang tao sa Diyos kapag hindi siya sumasampalataya. Paano siya sumampalataya? Kapag spiritual blind siya. Hindi nakapenetrate ang salita ng Diyos na kanyang napakinggan. Kaya dapat, we need to pray that people can hear the true words of God. Una, be sure ng ating pinapangaral ay ang tunay na salita ng Diyos. Dahil ang tunay na salita ng Diyos, sabi sa John 8:31-32, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong sumusunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. So kaya, kahit masakit yan sa iyong pakinggan ang salita ng Diyos, pero gusto mong pakinggan, sabi nga, darating sa iyo yung verse 32 na makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, makita natin na talagang kahit ayaw mo ng salita ng Diyos, pero nagtataka ka, bakit gusto mo pa rin pakinggan at nangungusap sa iyo? Always remember, kahit anong tigas ng puso mo, katulad ni Musab, Hassan, Yusuf, believe Jesus Christ. Yusuf is the son of a Hamas founder of Palestine. Kaya dito natin makikita yung kinumpare niya yung aral ng Muslim at ang aral ng Kristiyano. Nasabi ang aral ng Muslim, kapag hindi manampalataya, hindi tumanggap ayon sa iyong pananampalataya, ang taong ito'y patayin. Holy, kapag pinapatay mo ang hindi mo kapananampalataya, pero nakita niya ang makapangyarihan salita ng Diyos, that Jesus Christ, ang katotohanan ng ating Panginoong Hesukristo, na ipinapangaral ni Jesus Christ, na mahalin, even ang kaaway. So, doon niya nakikita yung kaibahan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya, naniwala siya that Jesus Christ is a true God. Kaya, itinakwil niya ang kanyang pananampalataya bilang isang Muslim. And glory to God. Siya ngayon ay nagsasalita para ang kanyang ama ay maliwanagan kung ano yung masama na kanyang ginagawa, no? Sa kanyang bayan, sa kanilang bayan at sa kanilang kaaway. Kaya dito nating makikita that there has power in the Word of God. Always remember, kapag katotohanan ang ipangaral mo, magsisimula ang tao sa katotohanan at magtatapos siya sa katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa kanya, mabuksan ang kanyang spiritual eyes. Pero kung ang nangangaral ng salita ng Diyos, ang napakinggan nila ng salita ng Diyos ay kasinungalingan, magsisimula sila sa kasinungalingan at magtatapos sila sa kasinungalingan at impyerno ang kanilang patutunguhan. Kaya dapat ay patuloy na, sabi nga sa 2 Timothy chapter 3:16-17,
ay ipangaral natin ang katotohanan na salita ng Diyos. Dahil ang katotohanan na salita ng Diyos na magpapalaya sa mga taong ito, magbukas ng kanilang spiritual eyes. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 3:16-17, lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa verse 17, sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Always remember na ang salita na kinasihan ng Santong Espiritu ay nagtuturo ng katotohanan. At alam natin na ang katotohanan ang siyang magpapalaya. Nagpapabulaan sa maring aral. Magkakaroon ngayon ng pagre-realize, pagkaunawa, malawak na kaunawaan kung alin yung tama na doktrina at kung alin ang katotohanan na doktrina na itinuturo ng totoong Diyos na nagmamahal. At pagtutuwid sa likong gawain, kapag totoo na nakikinig ka ng totoong salita ng Diyos, itutuwid ang iyong mga maling gawain. Hindi mo magawang magkuno-kuno, hindi mo magawang magkungwaring Kristiyano. Even yourself, i-deny mo, no? Kaiinisan mo ang iyong sarili. Magiging totoo ka, maging banal at matuwid. Hindi ka mananatili sa pagiging sinungaling. Itutuwid ang iyong pamumuhay. Makita sa iyong pamumuhay, una sa puso mo at sa iyong mga gawa at pamumuhay. At sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Makita mo, inaakay ka sa matuwid na pamumuhay, hindi doon sa madilim na pamumuhay. Kapag ikaw ay tunay na kasumpong ng tunay na totoong salita ng Diyos na may kasi ng Santong Espiritu. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawa. Kaya mapatunayan talaga kung sino yung salita na, kung sino ang tunay na mga lingkod ng Diyos. Yung nagtuturo ng katotohanan. Dahil kapag hindi katotohanan ang tinuturo ng lingkod na ito, ibig sabihin, kasinungalingan ang kanyang tinuturo. Hindi siya tunay na lingkod ng Diyos, siya ay lingkod ni Satanas. No? Lingkod ng sinungaling espiritu. Kaya ang sabi ni Pablo kay Timoteo, 2 Timothy chapter 4 verse 1-2, inutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Sabi sa verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos na panahon man o hindi, hikayatin mong pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Matyagang pagtuturo. Kung alam mo katotohanan ang iyong itinuturo, maging matyaga ka. Hindi yung matyaga pang magturo itong mga sinungaling espiritu na mga sugo ng demonyo, no? So kung totoo na ikaw ay lingkod ng Diyos, ituro mo ng masinsinan. Ang kahilingan ni Pablo, itong kahilingan ni Pablo sa Colossus chapter 4 verse 2-3. Huwag kayong magsasawa sa panalangin. Gawin ninyong itong mataimtim at may pasasalamat. Ito ang kahilingan ni Pablo. Verse 3, idalangin din ninyo na sa tulong ng Diyos ay maipangaral namin ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon. Sabi nga, ipanalangin ninyo na ang mga lingkod ng Diyos ay totoong mangaral ng salita ng Diyos upang maipahayag ang totoong hiwaga ni Kristo sa buhay. Ang result ng salita na ipinangaral na totoo ng mga lingkod ng Diyos ay makikita sa buhay ng lahat ng tagapakinig. At sabi sa verse 4, ipanalangin ninyo, maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Kaya ipanalangin niyo po kaming mga lingkod ng Diyos, even tayong mga lingkod ng Diyos, ipanalangin natin na maunawaan natin mismo ang mga salita ng Diyos na nais na ipaunawa natin sa mga tagapakinig. At we believe na kapag ito'y may kasi ng Santong Espiritu, kahit hindi ka ganun kagaling mag-pronounce o bakiking ang mga pahayag mo ng salita ng Diyos, lalong-lalo na katulad namin mga Bisaya, but nagtataka ka na ang lahat ng tagapakinig na uunawaan kung anong ibig sabihin dahil may kapangyarihan at totoo ang mga salita ng Diyos. Kaya ipanalangin niyo po kaming mga lingkod ng Diyos na malinaw at totoo ang mga salita na aming ipapangaral. So why we need to pray these people and all servants of God? Dahil if Satan has blinded and bound men and women, how can we ever see souls saved? So kaya kailangan ipanalangin na sa bawat pangangaral ng salita ng Diyos, pagabuksan ng Diyos ang kanilang spiritual eyes upang maunawaan nila
upang sila'y maligtas. Dahil kung sila ay mga bulag espiritual, hindi nila maunawaan ang pangangaral ng salita ng Diyos, walang may maliligtas at that time. Walang may maliligtas. Kaya kailangan, sabi nga, destroy the stronghold, the spiritual blindness, no? This is where you and I enter the picture. Spoiling, destroy, no? So, the good man, no, has to do with deliberating. Ibig sabihin, magagawa niya na i-impart ang totoong salita ng Diyos sa lahat ng tagapakinig upang makalaya ang lahat, no? Kaya, my dear brothers and sisters in Christ, lagi naming dalangin na sa 1 John 5:14 to 15, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hindi natin na aayon sa Kanyang kalooban. And verse 15, yamang alam nating dinirinig na niya tayo, alam din nating ibibigay niya ang kahilingan natin sa Kanya. Kaya let's pray sa lingkod ng Diyos at pray sa lahat ng tagapakinig at maging totoo ang salita na ating pakinggan. Pray sa lahat ng tagapakinig upang makalaya sa kabulagang espiritual. Let's pray. Lord, salamat na ang salitang ito ay magbibigay liwanag at makita ang kaluwalhatian ni Kristo sa kanilang mga buhay. At hindi ito babalik sa iyo nang walang kabuluhan. Pagpalain mo po ang lahat ng nakinig at ma-born again ang bawat isa. Receive the blessings of the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mahal ko po kayo kay Kristo Jesus.